Isang nakakakilabot na gabi sa inyo, Misteri. Kamusta po? Isa po ako sa mga masugid na tagapakinig ninyo. At ngayon po, ako naman po ang magbabahagi sa inyo ng aking kwento. Una po sa lahat, hayaan niyo po muna akong magpakilala. Ako nga po pala si Robert, laking Maynila po ako. Ganon din po ang aking mga magulang. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang naging kliyente ko sa lipat bahay. May isa po kaming closed van na pinapaarkila, Misteri. Minsan ay sa mga swimming o outing ito ginagamit. At dahil po doon sa isa sa mga kwento ninyo na may kahalintulad sa aking karanasan, kaya po ako naglakas ng loob na magbahagi sa inyo ng aking kwento. Ako nga po pala ulit si Robert at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Isang araw, habang abala ako sa paglilinis ng aming van dahil kakatapos lang nitong arkilahin, ay may natanggap akong tawag sa aking cellphone. Hello? Sino po ito? Isang lalaking nagpakilala sa pangalang Dante ang sumagot mula sa kabilang linya. May kalakihan po ang boses nito. Nakita ko kasi yung number niyo sa dyaryo at itatanong ko lang kung ito ba yung van for rent. Noong panahong yun, Misteri, hindi pa po uso ang social media. Sa dyaryo at TV lang makakahanap ng mga ads. At doon nga po ako minsan nagpo-promote ng aking maliit na negosyo. Ito nga po sir. Ano pong i-inquire nyo? Maglilipat kasi kami ng bahay. Dito kami sa Bulacan. Papuntang Rizal sana. Ganun ho ba? Anong date ho ba balak nyo sir? Ngayon sana. Kasi kukunin na ng bangko yung bahay namin. Kaya kailangan na naming maglipat. Okay lang po ba kung mga bandang hapon na sir? Kasi kakauwi ko lang sa biyahe. Okay lang, basta siguraduhin mo lang na pupunta ka. Oo naman ho, wala pong problema doon. Tungkol naman po sa bayad sir. Wala tayong problema doon, kahit magkano. Kailangan lang talaga naming makalipat agad. Sige ho, pakibigay na lang ho yung address at ililista ko. Pagkatapos ng aming pag-uusap ay sa kanya ibinigay sa akin ang address nila. Medyo may kalayuan mula sa lugar namin, kaya bandang 2:00 pa lang ng tanghali pagkatapos kong kumain ay nagpaalam na ako sa aking asawa na aalis na ako. Gusto pa nga sana niya akong magpahinga dahil nga galing lang ako sa biyahe, pero sabi ko kailangan kong makarating bago maghapon sa kliyente ko. Bumili na lang ako ng energy drink noon para maibsan ang pagod at antok habang nagmamaneho. Mga pasado 4:00 na nang magkita kami ni Sir Dante sa kanto ng lugar nila. Pagkatapos noon ay sinamahan niya ako sa bahay nila. Bungalow style lang ang bahay nila, Misteri. Kapansin-pansin din na wala itong mga ilaw sa loob dahil sobrang dilim. Maaari bang magpatulong sa'yo sa mga bubuhatin natin sa loob? Oo naman, ipaparada ko lang ho itong sasakyan. May gate ang bahay nila Sir Dante. Pagkababa ko ay agad ko na siyang sinamahan sa loob ng bahay. Sobrang dilim at parang amoy kulob na ang bahay. Hindi po ba tayo pwedeng magbukas ng ilaw sir? Baka madisgrasya tayo. Pasensya na, naputulan kasi kami ng kuryente. Hindi na rin ako nagbayad dahil alam kong kukunin na rin ito ng bangko.
Ah, ganun ho ba? Sige ho, ilang gamit ho ba yung bubuhati natin? Konti na lang dahil inunti-unti na rin naman namin yung iba nung mga nakaraang araw. Sa bagay, halos wala na nga ho kayong gamit dito sir eh. Oo, at nandito na lang yung iba sa kwarto. Sumabay ako sa kanya papasok sa isang kwarto. 2 cabinet at isang kahon na gawa sa makapal na plywood ang nandoon. Sa tingin ko, hanggang balikat ko ang taas nito at mga 1 dipa ang lapad. Bubuhatin ko na sana mag-isa ang kahon pero pinigilan niya ako. Sandali, mabigat yan, hindi mo kakayanin. Pag-angat ko nga sa kahon, Misteri, sumakit agad ang balakang ko dahil sa sobrang bigat nito. Mabigat nga po sir. Ano bang laman yan? Semento? Hindi, mga ilang babasagin, kaya ganyan kabigat. Ah, kaya pala. Hinila niya ang isang trolley na pambuhat ng mabibigat na bagay at doon namin isinakay ang kahon para mas madali itong mailabas. Nagtulong kaming 2 sa pagtutulak, si Sir Dante sa unahan at ako naman sa likuran. Paglabas namin sa kwarto, medyo madilim na at mag-aalas 6 na noon, Misteri. Doon, parang may tumakbong tao mula sa likuran ko. Napatigil ako at napalingon, pero walang tao. Misteri, nakakasiguro ako na may nakita akong tumakbo. Napansin naman ito ni Dante dahil hindi na ako tumutulak sa kahon, kaya tinanong niya ako. May problema ba, Robert? Wala naman po sir. May kumalang lang sa gulong sir. Pagpapatay mali siya ko. Akala ko nakakita ka ng multo. At dahil naman sa sinabi niyang yon, bigla-bigla, para bang lumamig ang buong paligid at nagsitayuan ang balahibo ko. Kaya binilisan ko na lang ang pagtulak ng trolley dahil sa takot. Paglingon ko sa dulo ng hallway, may kung ano roong tila nakasilip sa gilid. Hindi ko alam, Misteri, kung dala lang ito ng malikot kong pag-iisip. Nang makalabas kami ni Sir Dante at maisakay ang kahon sa sasakyan, magpapatulong pa sana siya. Pero nagdahilan na lang ako. Parang ayoko nang bumalik sa loob. 2 maliit na cabinet na lang yun, di ba sir? Oo, 2 maliit na lang. Kaya na natin yon, isang balik na lang. Pwedeng kayo na lang ho sir. Bigla po kasing sumakit yung tiyan ko. Biglang nag-iba ang itsura ni Sir Dante at akala ko ay magagalit siya sa sinabi ko. Ganun ba? Gusto mo bang gumamit ng banyo? Hindi naman ho sir. Ha? Seryoso ka? Akala ko ba masakit ang tiyan mo? Hindi na sir. Medyo nagsisilun ho kasi itong puwet ko eh. Hindi sanay sa ibang banyo. Talaga ba? Baka naman dahil sa madilim. May palikuran naman ako sa gilid dyan. Sige na, baka mamaya hindi ka na makatiis. Hindi na po talaga sir. Kaya ko pa. Nagmatigas na lamang ako sa kanya at sinabi kong hindi ko na kailangang magbanyo pa. Kaya nakiusap siya na kung pwede raw ay sa may pintuan na lang niya ako mag-abang para buhatin ko na lang palabas hanggang sasakyan ng kabinet para raw makatipid ng oras. Wala akong nagawa, Misteri, kaya pumayag na lang ako sa kanyang pakiusap. Baka kasi magalit pa siya ng tuluyan. Pagkatapos ay pumasok na ulit siya sa loob ng bahay. Habang ako naman ay nasa labas ng pintuan at inaabangan siya, kita ko sa loob ang kabuuan ng sala. At doon, may napansin akong naglalakad mula sa ibang bahagi ng bahay. Nagtaka ako
dahil nakita ko si Sir Dante na pumasok na ng kwarto. Habang yung nakita kong naglalakad ay papasok pa lang at parang susundan si Sir Dante. Kahit natakot ako, Misteri, pumasok ako ng bahay papunta sa kwarto. Baka kasi may mangyaring hindi maganda. Pero lalo akong kinabahan nang pagpasok ko sa kwarto ay walang tao roon. Nandoon lang ang 2 cabinet na dapat ay ilalabas pa sana namin. Hanggang sa may naramdaman akong hangin sa bato ko. Para bang may nakatapat na bibig at ramdam na ramdam ko ang paghinga nito sa likuran ko. Parang napako ang 2 paa ko sa sahig dahil sa sobrang takot. Narinig ko ang mahinang tunog na nagmumula sa bibig nito. Hindi normal ang tunog, Misteri. Nakakatakot at nakakapanindig ng balahibo. Nilakasan ko na lang ang loob ko at humarap ng buong tapang. Nang makita ko ito, napaupo ako sa sahig dahil isang matanda ang nandoon. May nakakatakot na ngiti sa akin. Dahil doon, napasigaw ako ng malakas at bigla namang dumating si Sir Dante. Oh, anong nangyari? Nakita niya akong nakaupo sa sahig habang yung babae naman ay nakangiti pa rin. Nay, ano ba naman kayo? Tinakot niyo yung tao. Agad naman akong nagtaka sa narinig ko. Nay, magulang niya ang matanda? Tanong ko sa sarili ko. Eh Robert, pasensya ka na. Pagpasensyahan mo na tong nanay ko ha. Nagkakaedad na. Ganun ho ba? Hindi ko kasi alam na may kasama kayo sa bahay kaya nagulat ako. Hindi ko nga pala nasabi na kasama ko ang nanay ko rito sa bahay. Eh sir, bakit ho ganyan siya? May sakit sa pag-iisip ang nanay ko. Ako lang ang nag-aalaga. Pasensya ka na ulit. Saglit naman akong nakaramdam ng pagkaawa at lungkot para kay Sir Dante. At medyo nagilty pa nga ako dahil sa naging reaksyon ko kanina. Kaya naman dahil doon ay lalo ko siyang tinulungan sa pagbubuhat ng cabinet palabas. Nang matapos na kami sa paghahakot ni Sir Dante, inalalayan na niya ang kanyang nanay papasok sa kanilang sasakyan. Pero saglit akong kinabahan sa binulong ng kanyang nanay. Anak, siya na ba yung kakainin natin mamaya? Marahil ay napansin ni Sir Dante na narinig ko ang sinabi ng kanyang nanay, kaya tumingin na lang siya sa akin at napangiti. Pero aaminin ko, Misteri, hindi ko alam kung seseryosohin ko ba ang sinabi ng matanda. Gayong alam ko naman na may sakit ito sa pag-iisip. Sumakay na sila sa sarili nilang sasakyan, si Sir Dante at ang kanyang nanay, habang ako naman ay sa van ko. Ibinigay niya ang address na pupuntahan namin, pero sinabihan na lang ako na bumuntot na lang sa kanya sa biyahe. Binigay niya lang daw ang address kung sakaling maligaw ako sa daan. Mga pasado 7:00 na kami nakaalis ng Bulacan, Misteri. Kaya naman, inabot na rin kami ng dilim sa biyahe. Dahil kotse ang dala ni Sir Dante, medyo mabilis siyang magpatakbo. Sa bahagi o lampas na marahil iyon ng Antipolo, medyo mapuno na at madilim na ang daanan doon. Para bang napag-iwanan na ako ni Sir Dante sa biyahe. Kaya inalala ko na lang ang address at tinandaan ang bayan at barangay na pwede kong gawing palatandaan.
Madalang na ang dumadaan sa kalsada at pakurba na halos. Kaya naman nagminor na ako dahil sa bigat ng dala ko. Palusong at paahon na ang kalsada, Misteri. Hanggang sa parang may naririnig akong kung ano sa loob ng sasakyan ko. Parang lagabog mula sa isa sa mga gamit na dala ko. Pero kapag humihinto naman ako, nawawala ang lagabog. Nakaramdam ako ng takot kaya tinawagan ko agad si Sir Dante. Pero sa kung anong dahilan, hindi siya sumasagot sa mga text o tawag ko. Pinaandar ko ulit ang sasakyan at mula sa rearview mirror ay naaaninag ko na gumagalawang kahon. Parang may kung ano sa loob nito na gustong makawala. Kaya naman natakot na ako ng tuluyan at sa pagkakataong yun ay binilisan ko na ang pagpapatakbo. Habang pabilis ako ng pabilis, siya rin namang palakas ng palakas ang paghampas sa kahon. Hanggang sa nakita ko ang kotse ni Sir Dante sa gilid ng isang puno. Nakahinto ito at nakahazard. Agad kong ginilid at itinabi ang sasakyan at nagmamadali akong bumaba. Sinalubong agad ako nito pagkababa ko ng sasakyan. Kanina ka pa namin inaantay dito. Oh, bakit parang namumutla ka, Robert? Ano ho ba yung laman ng kahon nyo? Ha? Bakit mo naman natanong? Kasi habang nasa biyahe ho ako, parang may tao sa loob Parang gustong lumabas, kinakalampag. Totoo ba yan? Halika nga, tingnan natin. Sinamahan ko siya sa likod ng aking sasakyan at pagbukas namin ay wala naman yung naririnig o nakikita ko kanina. Nagpatulong siya kung pwede raw ay tulungan ko siyang ibaba ang mga gamit at sa labas na lang daw namin ito bubuksan. Nang maibaba na namin ang lahat ng kanilang mga gamit, nagulat ako at napaisip kung bakit sa gilid ng kalsada namin ito ibinaba at hindi sa mismong bahay nila. Pero ayon sa kanya, may paparating na raw ng mga kamag-anak para tumulong sa pagbubuhat ng mga ito dahil pababa raw ang lugar nila. Itinuturo niya sa akin ang hagdanan pababa ng kalsada. Teka, bubuksan pa natin to, di ba? Pero Misteri, parang hindi na ako interesado sa kung ano ang laman ng kahon na yun. Hiningi ko na lang ang bayad ko sa kanya para makaalis na ako. Nang maiabot niya sa akin ang bayad, nagpaalam na agad ako. Gusto pa sana niya akong yayain sa kanilang bahay upang uminom muna ng tubig. Pero mariin ko na itong tinanggihan at nagdahilan na lang ako na nagmamadali na talaga ako. Habang naglalakad ako pabalik ng sasakyan, nakita ko ang nanay niya na nakangiti ulit sa akin at iba ang aura nito. Para bang may kung ano sa mga tingin niya sa akin. Nang bigla niyang ilabas ang ulo niya sa bintana at sumigaw. Mag-ingat ka sa biyahe, iho. Babalik ka din sa amin. Sabay tawa nito ng malakas. Napatingin naman ako kay Sir Dante na nakangiti lang din at parang tinitignan lang ako kung ano ang susunod kong gagawin. Pagpasok ko sa sasakyan, parang mga kabuti na sunod-sunod na naglabasan ang mga kalalakihan mula sa iba't ibang bahagi ng kalsada. Animoy, nag-aabang lang ang mga ito. Hindi na ako nagdalawang isip na paandarin agad ang sasakyan. Pero nakabukas pala ang bintana dahil sa init at pagkakapatay ko ng aircon. Nakita kong nagmamadaling lumapit ang isang lalaki patungo sa akin
para bang bubuksan ang pinto sa passenger side. Mabuti na lang at hindi pa ako nakapagsuot ng seatbelt kaya agad kong inabot ang lock ng pinto. Ngunit naipasok pa rin ng lalaki ang kamay niya sa bintana at inabot ang braso ko. Hinila niya ito at napansin ko na tumutusok na ito sa balat ko. Kahit masakit, inikot ko ang handle para tumaas ang salamin sa bintana. Naiipit naman ang lalaki at nagsisigaw habang pilit hinila palabas ang kamay niya. Napansin kong paikot naman sa side ko ang iba pa niyang kasama kaya itinaas ko agad ang isa pang bintana sa akin. Nagtataka naman ako kung bakit si Sir Dante ay hindi man lang kumikilos. Pinapanood lang niya ang mga kasama niya na may balak sa aking masama. Pinatakbo ko agad ang sasakyan ko pero nalimutan kong bukas pala ang likuran nito. Kaya nagsampahan ang mga nilalang na humahabol sa akin. Para bang mga hayok na hayok ang mga ito at tila naglalaway. Takot na takot ako para sa sarili ko na baka may mangyaring masama sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pakay nila. Papatakbuhin ko na sana ng mabilis nang biglang may humarang sa daraanan ko, Misteri. Pero sa sobrang pagkataranta ko ay nasagasaan ko ito at tumilapon ito sa kalsada. Napahinto ako sa nakita ko at sa isip-isip ko baka nakapatay pa ako. Pero biglang nagwala ang mga nilalang na nasa loob ng sasakyan ko at pilit binabasag ang salamin na humaharang sa amin. Wala naman akong magawa kaya pinaandar ko na lang ng matulin ang sasakyan ko at naglaglagan sila palabas. Kinabig ko ang sasakyan pabalik sa lugar kung saan naroon si Dante at ang kanyang ina. Kahit kumakalampag ang pintuan sa likod ko, hindi ako nagbago ng bilis. Sinubukan pa nga akong harangin ni Dante sa kalsada pero nang mapansin niyang hindi ako titigil, umalis agad ito. At hindi ko na nilingon pa ang lugar na yun. Hanggang sa tagal ng aking biyahe, may nadaanan akong checkpoint sa lugar at doon ako humingi ng tulong. Agad nila akong sinamahan gamit ang mobile patrol ng pulis at binalikan namin ang lugar. Kahit natatakot pa ako, sinabihan ako ng isang pulis na nakasakay sa van ko na huwag daw akong mag-alala. Pagdating namin sa lugar, wala na ang mga tao doon, Misteri. Maging yung kahon na dala namin kanina. Tanging ang 2 cabinet at yung kotse na ginamit ni Dante at ng kanyang nanay ang naiwan doon. Kahit yung taong nasagasaan ko at nakahandusay sa kalsada, wala na rin doon. Wala man lang bakas ng dugo. Ininspeksyon ng mga pulis ang loob ng kotse at tanging nakita lang nila ay ang rehistro ng sasakyan. Pero hindi ito nakapangalan kay Dante. Sa ibang tao ito nakarehistro. Sinama nila ako sa headquarters upang magbigay ng salaysay. At nung matapos na ako, nagpaunlak pa sila na sasamahan nila ako palabas ng bayan. Pero tumanggi na po ako. Tingin ko, ligtas naman ako, Misteri. Paglabas ko ng stasyon, narinig ko ang magbabalot at isang babae na nag-uusap. Yan daw yung inatake ng mga aswang. Talaga? Buti at nakaligtas pa siya ng buhay. Nang makita nila ako, bigla silang tumahimik sa pag-uusap. Huwag mo na lang silang pansinin. Marami ng ganitong kaso dito. Ang sabi nila, aswang. Pero mga karnaper lang talaga yung mga yon. Mabuti at hindi ka nabiktima. Sa susunod, mag-iingat ka na.
Salamat po sir. Mauna na ako. Hindi ako kumbinsido sa sinabi sa akin ng pulis dahil yung isang sinagasaan ko, malinaw kong nakita na humandusay pa sa kalsada. Pero wala na turon nang binalikan namin. At isa pa, yung mga sugat sa braso ko. Alam kong hindi ordinaryong tao ang makakagawa noon. Ang totoo niyan, Mystery, mas naniniwala pa nga ako sa kwentuhan ng dalawang babae. Nang makauwi ako, iyak nang iyak ang asawa ko sa nangyari sa akin habang ginagamot niya ang mga sugat ko. Mabuti na lang daw at nakaligtas pa ako at nakauwi ng buhay. Laking pasasalamat ko sa Diyos noon, Mystery. Nang linisin ko ang aking van, dahil sa dami ng dumi at mga tama sa sasakyan, napakamot na lang ako sa laki ng gagastusin ko. Pumasok ako sa loob ng van upang walisan ang mga kalat. At doon, may napansin akong isang ID, Mystery. Driver's license po ito, pero hindi sa akin. Nang mapagtanto ko kung kanino ito, nanlamig ang buong katawan ko. Dahil ang pangalan sa rehistro ng sasakyan ni Dante at ang pangalan sa ID ay iisang tao lang. Bigla namang tumunog ang cellphone ko at parang isang pamilyar na boses ang narinig ko. Nagtatanong ito kung pwede daw bang maarkila ang sasakyan ko. Kilala ko kung sino ka. Tantanan mo na ako. Akala ko pa naman kasama-kasama kakain kagabi. Hindi ko na pinatagal pa ang usapan. Pinatay ko agad ang tawag. Pagkatapos nun, tinanggal ko ang SIM card at sinira ko ito, Mystery, para makasiguro ako na hindi na sila ulit makakatawag sa akin. Napaisip ako sa sinabi ng matanda na akala daw niya ay kasama ako sa makakain kagabi. Ang ibig niya bang sabihin, hindi lang ako ang mabibiktima nila nung gabi? Dahil doon, naalala ko ang kahon na binuhat namin. Hindi kaya, Mystery, na ang kumakalampag noong oras na yon ay isang taong biktima nila na humihingi ng tulong? Napaisip tuloy ako, kung hinayaan ko kayang buksan yun, matutulungan ko kaya siya at maililigtas? Bukod ron, naisip ko rin na baka siya ang may-ari ng sasakyan at ng ID na hawak ko. At magpasa hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin ang mga tanong na yan sa isipan ko. Simula noon, Mystery, naging mas maingat na ako. Hindi na rin ako bumabiyahe lalo na kung gabi at sa mga lugar na hindi ko kabisado. Ang totoo niyan, ilang linggo rin akong hindi nakatulog ng maayos dahil doon. Pero salamat sa Diyos at sa ngayon, okay na ako kaya kaya ko nang ikwento ang karanasan ko. Kaya ngayon, Mystery, mas pinili ko na lang ang tahimik na hanap buhay. Mas panatag ang kalooban ko ngayon, pero minsan, lalo na kapag gabi at tahimik ang paligid, naaalala ko pa rin ang mga matang nakatitig sa akin, ang mga kuko at sugat sa braso ko, at ang boses sa kabilang linya na tila binubulungan pa rin ako. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Mystery. Salamat po sa pagbabasa nito sa inyong mga tagapakinig. Sana marami pang magpadala sa inyo ng kwentong kababalaghan tungkol sa mga experience nila sa biyahe, dahil naniniwala ako na mas maraming kwentong kababalaghan ang mga driver dahil sila ang madalas na nasa kalsada at nakakasalumuha ng iba't ibang nilalang. Muli, maraming salamat at more power po sa inyong channel.